Welcome back sa Buhok Gaming Channel. And yes guys, magkakaroon tayo ng panibagong content na cryptocurrency na pwede nating talpakan. Guys, by the way, bago tayo magsimula, pakita ko lang muna si CoinGecko. Grabe. Okay, si Bitcoin, kung nakikita nyo, 2.3 million pesos na po. Yes, okay, ni-review natin yan. Previously, wala pa yatang 3 weeks, 1.5 million pa lang yung presyo ni Bitcoin. Natsambahan mo lang ba, Buhok Gaming, na pinredict mo na magiging 2.3 yan in the end of the year? Hindi po. Pinag-aralan po natin yan. Okay, nagkaroon tayo ng data analyst sa presyo ni Bitcoin. Makikita niyo yung mga previous video ko. Okay, from 1.5, pinredict natin ng 1.9 million pesos. And then from 1.9 sa another video, pinredict naman natin end of the year, magiging 2.3 million pesos. And yes, nangyari na po. So tumataas po yung presyo ni Bitcoin, at hindi lang po si Bitcoin, si Ethereum, 125,000 pesos na yung presyo. And then pasok na natin si Solana, okay, na from 2.5 naging 3.5 thousand pesos na si Solana. Si BNB, ano naman nangyari kay BNB? Kasi may problema si BNB sa iba't ibang bansa. Okay, hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po sa USA, meron pong issue, okay, especially sa mga tax sec registration ni Binance, no? Pero yun siguro yung tanong diyan, Buhok Gaming, kung may problema si BNB, si Bitcoin, Ethereum at yung ibang token nagtataasan, especially si Doge na nasa 4.98 pesos na, ano ba yung ibang cryptocurrency na pwede naming pasukan? I got you covered as always. So guys, meron tayo ngayon BTC Mine Tricks. Okay, Bitcoin mining yung pag-uusapan natin ngayon. Pero again, cryptocurrency to. Okay, so cryptocurrency yung miminahin natin. Siguro yung iba, familiar sa mga cryptocurrency mining, lalo na yung mga old school, no? Gumagamit tayo ng mga game rig or yung mga high-end na video card. Pero right now guys, yung pag-uusapan natin, fully digital mining to na cryptocurrency. At the same time, makakapasok tayo, makaka-entry tayo dito kay BTC Mine Tricks ng early level pa lang. Early investor tayo kasi mura pa lang natin mabebenta yung token. Pag-uusapan ko yung technique na gagamitin natin. Pag-uusapan natin later on yan, yung personal atake ko dito sa BTC Mine Tricks, kung paano ko ma-maximize yung earning potential for this one. Okay, siguro bago ko pakita yan, navigate lang natin saglit. Ano ba tong si Bitcoin Mine Tricks na to? Ano ba, Gaming? Ano ba yung pinagkaiba niyan sa ibang project na na-discuss mo? So previously, nagkaroon na tayo ng mga series ng cryptocurrency na pwede nating bilhin as early level pa lang, okay, or early investor pa lang. Ang pinagkaiba kasi ni BTC Mine Tricks, as mentioned na sa kanyang pangalan, mining token din to. So ibig sabihin, pwede tayong magmina ng cryptocurrency. So ibig sabihin, yung cryptocurrency natin, pag nakabili na tayo, holder na tayo, ito na yung mismong magtatrabaho para sa atin. So kahit natutulog tayo, hanggat tumatakbo to si BTC Mine Tricks, pwede po tayong kumita. So ayan kasi yung ginagawa namin previously. Okay, before guys, yung hindi pa masyadong putok yung mga Bitcoin mining, Ethereum mining, bumibili po kami, okay, ng mga mamahalin na game rig. So nakalagay na yan, pinagkumpara to guys Bitcoin Mine Tricks or yung tinatawag natin na cloud mining, tsaka yung traditional cloud mining. Kasi nga, pag traditional cloud mining, bibili kami ng GPU, NVMe pula, high-end GPU available in the market yung binibili namin. Okay, yung talagang high-end, and hindi lang po isa. Lowest 6 yung ginagamit ko before, yung nag-e-entry pa ako, and nagkakahalaga po yun ng 100 to 150,000 pesos for the video card pa lang. Okay, para makapagmina lang ako ng Bitcoin, para makapagmina lang ako ng Ethereum. So basically, kung check nyo side by side, okay, since upgraded na talaga yung technology natin, definitely, mas maganda yung mga cloud mining ngayon o yung nauuso kasi hindi mo na kailangan ng malalaking device. Siyempre, mainit yan. Kailangan bumili ka pa ng mga exhaust fan, okay? More or less, yung iba dyan, nag-aircon pa pag sobrang dami na ng kanilang game rig. So makikita nyo yung side-by-side comparison in terms
of cloud mining, okay, or yung fully digital mining, tsaka yung old school na hardcore mining na ginagamit natin. So kayo na mag-decide kung ano ba yung mas better, okay, or much better sa kanilang dalawa. Alright, so how to access BTC mining? Don't worry, napaka-basic lang. Mamaya papakita ko sa inyo. So anyway, to begin with this cryptocurrency, bagong cryptocurrency na to, definitely kailangan mo mag-hold ng kanilang cryptocurrency. Kailangan natin ng token, and don't worry, papasok tayo as early level lang. Okay, nasa budget meal approach tayo. Bibili natin yung token ng mura pa lang, and then titingnan natin kung yung atake ba ni Buhok Gaming ni Adrian is okay for this one. Pero again personal attack ko yun, personal strategy ko yun, personal data analyst ko yun. Nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin yung technique na i-apply natin. Papakita ko naman sa inyo. And then, for the platform itself, accessible to gamit yung inyong mobile device. Napakadali lang naman gamitin. Lahat naman ng website, ng link, ilalagay ko later on sa description para makita nyo rin. And then, makaiwas din kayo sa mga phishing site. Okay, so again guys, meron silang airdrop. Yung mismong airdrop nila, clickable naman dito sa mismong website. Pwede nyo navigate to gamit yung mobile device nyo. Meron tayong 6 ways to enter. Unlock 4 more entries. Double click nyo lang to. Pero again, kung gusto nyo yung airdrop na to, basahin nyo na lang. Pretty much, share, like, repost lang naman yung gagawin nyo rito. Okay, napakadali lang, napaka-basic lang po. Okay? And then yung roadmap nila, wala naman tayo nakitang groundbreaking in terms of roadmap. Nasa schedule naman sila. Kadalasan naman guys, pag mga ganitong platform, cryptocurrency, madalang tayo makakita ng mga stumble upon the roadmap kasi nga basic lang naman yung ginagawa nila dito. Alright? And then sa tokenomics, siguro ito yung isa sa importante. Emphasize ko lang, okay? Yung Bitcoin mining nila, makikita nyo guys, 42%. Okay, 42% yung Bitcoin mining nila. Ibig sabihin sa buong tokenomics ni BTC Minetrix, ito yung may pinakamalaking allocation. Ibig sabihin, mas maganda kasi kung merong malaking allocation yung Bitcoin mining. Kasi nga, yan yung plano natin. Yan yung dapat natin kunin. Kung meron yung malaking allocation, good thing sa user yan. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung community naman nila tsaka staking nila, kung kukonbay natin, nasa 22%. Sa mga aware sa channel ko, community and staking isa rin yan sa mga foundation or core ng tokenomics. Kailangan mataas din yung allocation yan, which is nakikita naman natin dito sa tokenomics. Hopefully, and then nakita ko rin sa white paper, bangga naman sila. Alright? So, in terms of website, yun lang naman, and then meron silang mga frequently asked question, pa-check na lang. Siguro bago ko pakita yung technique na gagamitin natin dito, double check lang natin yung Twitter page nila, mag-follow na tayo. Although bago pa lang itong project na to, itong BTC Minetrix, they already have 8,311 followers. Kung gusto nyo talagang tumalpak dito, bumili rito, yes, mag-follow muna kayo sa mga social media platform nila. Okay, so pakita ko na yung gagawin nating strategy. So angat ko lang muna para makita nyo yung current price, okay, for this particular token. So guys, makikita natin, if we want to buy this, right now makikita nyo 3 days from now, ito yung price na ini-expect natin. So ibig sabihin daw, 1 BTC MTX equals daw yan sa 0.012 US dollar. Okay. Right now yan guys itong content natin kasi magbabago yan, pag na promote na yan, pag tumaas na yung presyo, or pag nagkaroon na ng shield yan sa mga Twitter, nagkaroon na sila ng sponsorship, tataas yung value niyan. Okay, so ito kasi kadalasan yung nangyayari. So, kasi kang bumili ng Ethereum or USDT. So, for example lang, budget meal approach, ito yung atake natin. 10 USDT yung bibili ni Buhok Gaming. Okay? Yung 10 USDT ko raw na pambili ng token, magkakaroon ako ng 833 BTC MTX cryptocurrency. Again, 10 USDT, 833 token yung makukuha ko. So, meron akong maiwagang Excel, papakita ko lang. So, right now guys, ito yung current plan ni BTC MTX. Lagay na lang natin So, ito yung PHP right now, yung conversion ng dollar, 55 right now. So, ito yung current price niya. So, bumili tayo ng 10 US dollar at ang nakuha natin is 833. Lagay lang natin. Okay, ito yung entry natin, 0.12. So, ang target ko, ito yung atake ko guys, personal target ko to. Ang target ko, mag-exit ako or mag-take profit ako pag itong 0.012
kahit 0.01 lang. Okay, malapit lang sa katotohanan, hindi tayo mag-e-exage, no? 0.01 lang yung presyo. So, ibig sabihin daw, pag itong current price na 0.012 naging 0.01, itong 833 token ko, bebenta ko na yan. Okay, by the way, pakita ko lang sa inyo yung $10 right now. Yung presyo natin sa PHP. Okay, so ang magiging presyo niyan, yan. So, yung puhunan ko, bumili tayo ng 833,550 pesos. Okay, sa pesos yan, 550. Okay, so given, okay, mga ilang days, ilang months, no? Tumaas na, naging 0.01 na. So, ibig sabihin yan, no, mga viewers natin, subscriber natin, itong 833 na yan, ang magiging presyo na yan sa dollar is $93. So, ibig sabihin, from $10 na pinuhunan natin, magiging $93 yan. And magkano naman yan Book Gaming sa PHP? Para magkaroon lang kayo ng view, eto lang naman po yan. Okay? Yung puhunan natin na 550 pesos lang, hinold lang natin, okay, magmining na pa yan, okay, magiging 5,131 pag naging $0.01 yung presyo ni BTC MTX. Again guys, I'm very cautious, okay, sa presyo na to. Kumbaga, safe price tong nilalagay ko. Hindi ako nagiging greedy, okay, hindi ako naghahangad ng malaki pa. Although may mga potential kasi nakita natin yung Bitcoin, yung Ethereum, okay, Solana, Doge token, nagtataasan yung price. Okay, eto guys, conservative approach lang ako yan. Okay, ito kasi ang magiging para sa akin yung kicker niyan. Paano kung ganito nangyari? Hindi lang 0.01 yung presyo niyan. Paano kung sabihin lang natin na naging 0.5 yan? Example lang yan. Okay, pag naging 0.5 yan, yung 550 na puhunan ko, magiging 23,000 pesos. Kaso nga lang, ito pa yung isang kaso ko dyan, ang pinuhunan ko lang guys dito, $10. Okay, $10 lang, binabaan lang natin. Pero for example, no, tinaasan ko pa. Okay, tinaasan pa natin. Gawin na lang natin, sabihin na natin, tagalin natin pa. Sabihin na lang natin ginawa kong 1.6. Okay, times 2 na lang natin. Ito yung magiging presyo ko. $20 yung magiging puhunan ko. 1,100, ito yung magiging capital, 45,000 or ROI. Okay, pero again, 0.05 yan. Balik tayo sa makatotohanan na approach ni Book Gaming, 0.01. Yung 1,100 ko magiging 9,856 pesos. Ganun po ang ginagawa namin mga holders. Ganun po yung ginagawa natin pag nag-i-spot trading tayo. Basically, spot trading yung ginagawa natin. Okay, meron kasi tayong spot trading na tinatawag, and then meron din tayong tinatawag na mga futures trading. Okay, which is hindi ko ina-advise, no? Lalo na pag baguhan pa kayo, huwag niyo munang pasukin yung futures trading kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko kasi medyo madugo yung future trading. Unlike sa spot trading, okay, parang mas beginner friendly kasi pag spot trading, more or less holding lang tayo. Kagandahan nga lang dito sa platform na nire-review natin right now, okay, meron siyang mining platform. So kikita tayo kahit na wala tayong ginagawa as long na meron tayong cryptocurrency for this particular project. Okay, napaka-basic lang. Alright, don't worry guys. Lahat ng link niyan ilalagay ko sa description. Pa-double check na lang. Pero bago kayong bumili, pag-aralan nyo muna tong BTC Buying Tricks din. Kasi ako, ito yung sariling point of view ko rito. I'm just sharing, no, my point of view. I'm not pushing you na mag-invest kayo dyan. Hindi ko kayo sinasabihan na tumalpa kayo dyan. At tuloy nakikita ko ng mga cryptocurrency na pwede nating talpakan at this very moment. Kasi nga, sino ba naman yung may 2.3 million pesos ngayon? Okay, kung bibili ka ng isang Bitcoin, 2.3 million pesos na yan. Bibigyan ko lang kayo ng hint kasi meron naman tayong mga subscriber na may pambili ng 2.3 million. Book Gaming, by January, ano ba yung prediction nyo sa 2.3 na yan? Guys, January, 2.6 million na yung Bitcoin na yan based sa sarili kong pag-aaral. Ipipin ko ulit yung comment kasi mga nagpipin akong comment na kumbaga, yung point of view nila hindi daw. So, pinipin ko yun. Okay, para makita nyo lang kung gaano din akong ka-confident sa ginagawa ko dito sa cryptocurrency natin. And always remember, Book Gaming, loves you all. See you again in my next video. Salamat!